Walang galing sa Diyos na hindi mabuti. Ang demonyo, kahit natutulog ang tao, sumisingit yan eh. Sa mga lalaki nga, nagkakaroon pa ng wet dream eh. Huwag mo naman sabihin sa akin yung wet dream eh, galing sa Diyos yun. Galing sa tukso ng demonyo yun. Natutulog ka na eh. Hindi natin po pwedeng ikonsidera na ang Diyos kailanman magbibigay ng masamang panaginip, lalo na sa kanyang mga lingkod. Kung merong masamang panaginip, alam na natin kung saan galing yon. Ang punto, kapatid, lahat ng galing sa Diyos mabuti. Walang galing sa Diyos na hindi mabuti. On that principle na ang Diyos ay hindi magbibigay sa kanyang anak, pag hihingi ka ng inapa, hindi ka niya bibigyan ng ahas o ng bato. Humingi ka ng isda, hindi ka niya bibigyan ng ahas. Yun ang prinsipyo ng Diyos. Ang lahat ng mabuti lang ang manggagaling sa Kanya. Sabi doon sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya'y walang pagbabago, ni kahit anino man ang pag-iiba. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Keeping that in your mind, in that principle, na walang manggagaling na masama sa Diyos, puro mabuti lang ang intensyon ng Diyos para sa kanyang mga anak. Pag nakapanaginip ka ng masama, hindi galing sa Diyos yun. May ibang pinanggagalingan nun. Kaya ang dapat nating trato sa panaginip, yung nasa 5.3 na Ecclesiastes. Sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain, at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. 7. Sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalang kabuluhan, at sa maraming mga salita, ngunit matakot ka sa Diyos. Merong panaginip, walang kabuluhan. Sa karamihan ng panaginip, may walang kabuluhan. At tinan mo ang tao na nanaginip, more or less, every 30 minutes na ikaw ay tulog, ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa. Everyone dreams while they are sleeping, but not everybody remembers. So if people tell you they don't have dreams, they are lying or mistaken. Yes, but not everyone remembers them when they wake up. Humans dream every 1/2 hour and seldom remember most of them, and that's because they are in total REM, sleep, meaning a deep sleep with eyes moving back and forth under closed eyes. Yan ang pagsusuri ng mga siyentipiko, ng mga psychologists, na ang tao nananaginip bawat medya ora. Kaya kung natulog ka ng 8 oras, 16 na panaginip yun, di mo lang natatandaan lahat. Minsan wala kang natandaan, pero may panaginip ka. Ang ibig sabihin, kapatid, yung salita ng Diyos sa Biblia, sa karamihan ng panaginip, may kawalang kabuluhan. Individual person yan eh. Hindi naman yan marami. Isang tao ang tinutukoy dyan. Sa karamihan ng panaginip, may walang kabuluhan. Sa karamihan, yung marami. Ngunit matakot ka sa Diyos. Speaking to a particular person. Ang tao maaaring managinip ng maraming panaginip. Pero walang kabuluhan ang panaginip. Ngayon, ganito kapatid, maiisip mo ba kung ilang taon na si Jose? Palagay mo si Jose ay 30 anyos nung maging magnobyo sila ni Maria. Nakita niya isang araw si Maria, nalaman niya, buntis pala, malaki na ang tiyan. Nagtaka si Jose. Hindi ko naman ginagalaw ito, ba't lumaki tiyan nito? Anong nangyari? Palibasa ay lalaki siyang matuwid. Ayaw niyang ihayag sa madla ang kanyang kapurihan. Nagpasyang hiwalayan siya ng lihim.
Tatapwat samantalang pinag-iisip niya na hiwalayan niya si Maria, narito ang isang anghel ng Panginoon na napakita sa kanya sa panaginip. Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Hindi ka naturotot, Jose. Hindi ka pinagtaksilan ni Maria. Hindi yan nakipag-date sa ibang lalaki. Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nabuntis si Maria para makonsuelohan si Jose. Kaya nangyari yan, sabi nung anghel, sapagkat yan ang hinulaan ni Propeta Isaias. No? Narito, ang isang dalaga ay magdadalang tao, mga anak ng isang lalaki. Sabi nung anghel kay Jose, katuparan niya nung sinabi kay Propeta Isaias, ang isang birhen magdadalang tao. Kung ikaw si Jose, makukonsuelo ka ba talaga palang birhen ng asawa ko? Kasi hindi naman siya nakipag-ano sa ibang lalaki. Alagay ko, pagkagising ni Jose, hinanap agad yung libro ni Propeta Isaias Ang tinaning niya, talaga nga pala ikaw ang nakalagay dito, birhen. Ako lalong napamahal sa kanya si Maria. Kasi magiging ina siya ng tagapagligtas Kesa magduda siya, nakapanaginip siya. Na yung panaginip niya, totoo, talagang may hulang ganon. Sa dami-dami ng napanaginip ni Jose, kung 30 taon siya, lahat na ngayon, hindi naman maiko-consider na lahat yun ay makabuluhan. Pero itong isang ito, makabuluhan ito. Kaya, hindi lahat ng panaginip